mag-accept kung ano yung sinasabi namin. Kailangan mong tanggapin kung ano yung tinuturo namin. Kasi I do believe, sa labas ng Alliance in Motion Global, marami ka nang alam. Tama? Sa labas ng Alliance in Motion Global, marami ka nang natutunan. Wherein, pagpasok mo sa AIM Global, sasalpakan namin ng bago, pwedeng hindi mo agad ma-accept, pwedeng hindi mo agad ma-absorb. Bakit? Wala kang acceptance. Tama ba? Kasi, kahit aware ka, mulat ka, at naiintindihan mo, kung hindi mo naman tatanggapin, sigurado, hindi mo rin ma-absorb. Tama ba? Okay. So gusto ko lang ulit tanongin yung tinanong kanina ni Dixie bago ako mag-start. Sino ho dito yung 1 buwan hanggang 3 buwan? Taas ang kamay. Huwag ka mahiya. Taas ang kamay. Taas ang kamay. 1 buwan po hanggang 3 buwan. Sa AIM Global, taas ang kamay. May putok? May putok? Ganun? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Huwag ka mahiya. 3 lang? Okay. 4 months to 9 months. Taas po ang kamay. Okay. So, sa unang 1 to 3, yun yung may mga putok. 4 to... Atin, tawa mo iba ha. So from 6 months to 1 year. 1 year pataas. Sino po? So, marami-rami na rin. Okay, so, iko-congratulate ko lang kayo kasi maganda yung sasabihin ko ngayon. Okay? So, yung sasabihin ko ngayon, it's all about the business process. It's all about the business process. Imagine mo itong mabuti. Lahat kasi tayo, umattend ng OPP. Tama ba? For sure yan. Lahat tayo nakakita ng product, lahat tayo nakakita ng marketing plan. To cut the long story short, lahat po tayo na-excite. Tama ba? Sa business natin, number 1, na-excite ka. Yung excitement mo sobrang taas. Kaya nga nung present sa yung marketing plan, nakakita ka kagad 500. Kung hindi mo 500, nakakita ka kagad 1.5. Kung hindi mo 1.5, nakakita ka kagad 24,000 a day. Tama o tama? That's why, naidulot sa'yo nun, excitement. Kaya kahit wala kang enough skills, ang ginawa mo agad, nag-approach ka agad ng kakilala mo. Tama? Hanggang sa dumating sa time, nalaman mo pala yung ginagawa mo mali. Tama ba? Hanggang sa bakit tumawa ka na naman? Tawa nito, patok. Ayan. So, na-excite ka masyado. Walang masama sa excitement. Kaya lang kasi ang sakit kapag sobrang excited ka, since wala ka pang enough skills, wala ka pang enough knowledge, yung suntok mo parang suntok sa hangin. Tama ba? Ibig sabihin, pag suntok sa hangin yan, hindi ka tumatama. So, anong nangyayari? Dahil hindi ka tumatama, yung excitement mo, dahan-dahang bumababa. Na-experience mo? Na-experience mo yung kahit wala kang pera, ang nakita mo agad, pwedeng makuha yung pangarap mo. Tama? Kahit wala kang pera, ang nakita mo agad, ang project mo agad sa isip mo, is pwede kang magkaroon ng kotse, pwede kang kumita ng malaking pera. Tama ba? Yes. Na kung saan, sa sobrang excited ka nga, ayun na yung ginawa mo. Wala ka ng text-text kay Upline, sa totoo lang. Tama? Magti-text ka na lang, may tumatawa, tinamaan siguro. Magti-text ka na lang kapag tapos ka na mag-OPP. Tama? Or magti-text ka na lang kapag ayun na, medyo wala ka ng gana. Dumating ba sa time na nawalan ka ng gana? Yes. Pero mataas yung excitement mo nung una. Yes. Bakit? Kasi, after na excitement mo, kung bababa yan, yung number 2, eto na. You understand something. Meron ka nang nauunawaan. Again, I hope and I pray for the next hour na magkausap tayo, makatulong ako sa awareness mo. Makatulong ako sa understanding mo. Na, ano yung naunawaan mo nung ikaw ginagawa na sa AIM Global? Simple lang. Nagkakaroon ka ng aha. Anong aha? Aha! Hindi pala puro invite ng invite. Aha! Sabi ni Upline Dixie, aattend pala ng 5 OPP, aattend pala ng 5 ASAP, aattend pala ng 5 NDO. So meron ka ng nauunawaan. Hindi man lahat, at least meron kang nauunawaan. Na hindi pala puro excitement. Tama? Hindi pala puro present. Meron palang certain skills and right skills, right words na dapat kang sasabihin the prospect mo. Tama? Kahit pala yung prospect mo, mayaman, hindi pala banat lang ng banat. So meron palang nauunawaan. Aside from that, nung ikaw na-excite, nung ikaw may naunawaan, ginawa mo na naman. Tama? Kasi sabi ni Appendix, hindi. Tuloy-tuloy ka lang. Tama? Sabi ni Appendix, sige, gawin mo lang. Tama?
Ito nakakatuwa. Yung number 3, understand, lagyan lang natin ng better. You better understand the business. Till such time, nung una naunawaan mo lang, pero nung ginagawa mo na si AIM Global, mas lumalalim na yung pangunawa mo. Tama? Kailangan pala kapag ginawa si AIM Global, may mga time pala power-driven. May mga time pala, may mga skills pala talaga na kailangan kang malaman ulit. Tama? You better understand something. Na si AIM Global pala, hindi lang siya pang part-time lang. Kung part-time mo lang, dapat pala may full-time attitude ka. Tama ba? So mas lumalalim na, dahan-dahan, yung pangunawa mo sa AIM Global, sa business mo. Tama ba? Dumating sa time na, na-excite ka, may naunawaan ka, wala ka pa pala dito prospect list. Naget mo? So marami kang na-assess, marami kang nakikita. You better understand the business. Ready ka na ba sa number 4? Yes. Guys, yung number 4, pang-apat yan. Yung number 4 po, memorize. Ayan. Parang ganito, kahit nakapikit ako, memorize ko na to. Guys, meron akong sasabihin sa inyo isang kwento. Okay lang magkwento? Yes. Meron isang mamamana. Saan siya? Bullseye na naman. Ang ginawa niya, lumayo pa ng todo. Paglayo niya, o yan, isip ka na mas maliit pa sa kamatis. Ano isip niyo? Huwag na mga kamatis, grabe naman. Ano? Kalamansi. Puro vitamin C alam mo. Okay. Kalamansi naman tayo. Okay? Pero kikita ko yun. Tumira. Mas makulit ka. Okay? Pagtira niya, tinawatok. Siyempre, malayo-layo eh. Di ba? Pagtira niya, binitawan. Tinamaan, doon, sa puso. Doon na namatay, te. Namatay. Tinamaan sa puso. Tama? Ano yung meaning ng kwento? Wala lang, makapagkwento lang. Makapagkwento lang. Hindi, may meaning yung kwento actually. Kaming mga uplines, kaming mga mentors nyo na tumatayo sa harapan nyo para i-guide kayo. Ang goal namin is patamaan kung ano yung goal na dapat natin gawin. I do believe na sumama kayo sa AIM Global because meron kayo ng vision na sa katagalan na gagawin yung AIM Global, pwede makuha yung pangarap mo. Tama ba? So, darating sa time na yun yung gusto namin gawin, pero minsan tinatamaan ka sa puso. Minsan nasasaktan ka the way na mag-mentor kami. Tama ba? Minsan kasi tinatamaan ka na the way na magsalita kami. Well, gusto ko lang po sabihin sa inyo, hindi namin gustong gawin yun. It so happen, tinatamaan ka, it's because ayaw mo tanggapin mo. Tama ba? Why? Naandito ka pa lang kasi sa stage na to. Feeling mo, nakapag 7 hits ka lang, nakapagpapapayin ka ng 7 hits, alam mo na. Feeling mo, nakapagpapayin ka lang ng 21 hits, alam mo na. Feeling mo, kumita ka lang ng 50 mil sa loob ng isang buwan, alam mo na. No. Maybe memorize mo pa lang. Bakit? Paano pa natin makakategorize yung memorize? Simple lang yan. Yan yung alam mo mag-OPP. Yan yung alam mo mag-NDO. Yan yung alam mo mag-ASA. Tama? So, na-memorize mo na. Well, walang masama dyan kasi na-memorize mo na. Tama? Pero ito yung sasabihin ko sa'yo. Along the way na ginagawa mo si AIM Global, hindi lang sapat yung memorize mo na.
hindi lang sapat yung kabisado mo lang yung negosyo. Bakit? Kasi, along the way, marami kang mas mapagdadaanan. Ang mga pinagdaraan natin o yung process ng network marketing, iba-ibang level po yan. Kung nung una, na-excite ka lang, pangalawa, naintindihan mo, yung pangatlo, pagdating mo sa better understand, pag dinidiscourage ka, hindi mo na pinapansin, tinatawanan mo na lang. Tama ba? Pag ini-Indian ka, hindi mo na pinapansin, tinatawanan mo na lang. Bakit? Mas malalim na kasi yung pangunawa mo sa in-global. You are aware enough na meron talagang discouragement. You are aware enough na meron talagang rejection. You are aware enough na hindi lahat magkakagusto sa'yo. Hindi lahat sasali sa negosyo mo. Tama ba? And you better understand something na talagang may proseso. Kung before pag na-discourage ka, parang feeling mo ayaw sa'yo. Tama ba? Pero dumating sa time, ang understanding mo, pag dinidiscourage ka, ibig sabihin yan, lalo pa akong gagaling. Tama ba? Pag dinidiscourage ka, ibig sabihin, hindi talaga sila para sa negosyo mo. So lumalalim yung understanding and awareness. Tama? Ito yung nakakatuwa. Since memorize mo na, darating ka na sa time, may internalize mo na. Tama? Kasi nung una, nami-memorize mo lang. Pag nami-memorize mo lang kasi ang isang bagay, pwede mo makalimutan. Tama ba? Pag andito ka pa lang sa stage, pag andito ka pa lang sa stage na to, pwede ka pa mag-quit. Tama ba? Kasi bakit? Maniwala kayo sa hindi. Tama yung sinabi ni Dixie. Marami yung pagdadaanan at mahirap po ang AIM Global. Mahirap ang network marketing. Tama? Malapad ho yung pagsubok na pagdadaanan mo dito sa AIM Global. Kaya dapat ho, malabundok yung mga pangarap mo. Tama? So you have to internalize your business. Para mo ma-internalize yung business mo, kailangan asamin mo lagi yung discouragement. Huwag mo siyang i-treat na negative. Yung rejection, yung negative, lahat feelings, experiences, huwag mong i-treat yun as negative. Ang tawag ng iba doon, kung sa pagkain, lahat yung ingredients. Tama ba? So, from that, experiences, from that discouragement, from that rejections, na-internalize mo na yung negosyo mo. And till such time, iba na yung pananaw mo sa AIM Global. Kung before, ang akala mo ang AIM Global isang negosyo lang. Ngayon, ang pagtingin mo sa AIM Global, buhay mo na to. That's why pag tinanong mo si Sir Jurgen, for you, what is network marketing? Ang isasagot niya, network marketing is my life. Kasi for the past 17 years, pagtapos siya mag-aral, naging engineer na siya, networking agad yung ginawa niya. Imagine mo for 17 years. Tama? Yung mga mentors natin, yung mga uplines natin, yung mga may-ari, yung mga training team, imagine mo how many years na sila sa network marketing. Tama ba? Ang tanong ko sa'yo, ilang taon ka na ba? Tama? Ilang buwan ka pa lang ba? Ano yung point ko? Pinoproject ko sa isip mo na malayo pa yung takbuhin mo. Pinoproject ko sa isip mo na marami ka pang pagdadaanan dito. Kung feeling mo, nag-umpisa ka na, well, I'm telling you this, hindi ka pa nag-uumpisa. Tama ba? So, itong ginagawa natin awareness and understanding, this is a preparation. Kasi, success meet preparation. So, dapat tayo naghahanda tayo. Lalo niyan, darating po ang 2014. Ang good news dito, bigyan kita ng konting tip. Marami na po ngayon ang nagtatrabaho, mga nasa corporate world, na nararamdaman nila doon sa pagtatrabaho nila, hindi sapat yung sinasahod nila. Kasi simple lang naman yung logic dyan. Ito yung income, hindi tumataas, fixed, tama ba? Pero yung expenses, lalong tumataas. Kahit anong gawin natin, kahit ilang taon yung dumaan, hindi magtutugma yan. Ano yung point ko? That's why itong mga taong to, maghahanap sila ng business. Maghahanap sila ng another source of income. So ang point ko, pwede mo agad ipakita yung Alliance Emotion Global. So ang point ko, ito na. Asan ka dito? Ikaw ba yung na-excite pa lang? Ikaw ba yung meron ng nauunawaan? O ikaw ba yung mas malalim na yung pangunawa mo sa network marketing? O ikaw ba yung tipo ng tao na pag sinabing, present ka, okay, go, yes, apply. Ikaw ba yung tipo ng distributor na kahit nakapikit ka, feeling mo nag-OPP ka pa? Kasi possible, memorize mo pa lang siya. Kasi pag nasa internalize ka na, ito yung tipo ng tao na kahit saan ka pumunta, right away, nagagawa mo agad yung AIM Global.
Ako habang nagtutok ko kayo kanina, nakadalawang prospect agad ako dyan sa labas. Habang nakatinga dito, may kausap na ako. Kung kulang na lang, mag-OPT ako. Bakit? Strike anywhere ka kasi kapag na-internalize mo lang negosyo. Tama ba? So, ang nakakatuwa niyan, ang nakakatuwa ko niyan, since napakita ko na sa inyo yung business process, ngayon, aware ka na, tama ba? So, possible na maintindihan mo na siya. Para ma-internalize mo, sabi ko nga sa'yo, everyday, gawin mo lang siya. Tama ba? Since alam mo na to, dadagdag ko na yung sinabi ni Dixie kanina, dapat meron ka nito. Deepest reason or deepest why. Ako po kasi, nung nag-start ako sa industry ng network marketing, nag-start lang yan as part-time. Nung 16 years old po kasi ako, gusto ko na agad kumita ng pera. Kasi alam niyo naman, pag from the province ka, ang thinking mo kapag pumunta ka na sa Manila, diyan ka na mag-strive ng todo. Tama ba? So dumating ako sa time, isa lang kasi akong anak, dumating ako sa time na nagkaroon ako ng pride. Feeling ko that time, strong enough na ako, old enough na ako, kaya ko nang tumayo sa sarili ko mga paa, at kaya ko nang kumita ng sarili kong pera. When I was 16 years old kasi gusto kong magbihis gamit ang sarili kong pera. Gusto kong kumain gamit ang sarili kong pera. Naget niyo ko yung ganong feeling. So, nakita ko si AIM Global kasi imagine mabuti. Nung 16 years old ako, turning 17, naghahanap na ho ako ng trabaho niyan. Pasa ako ng mga resume. McDonald's, Jollibee, kahit saan, basta makapagpasa lang ako. So, meron naman nagtitext. Tama? Meron naman nagtitext, meron tumatawag. Meron naman sasabihin, tatawanan na lang kita. Tatawagan na lang kita. Tama? So, nakakatuwa nito, pag andun na ako sa interview, tatanungin ako kung meron na akong experience. Paano nga ako magkakaroon ng experience? Ayaw akong tanggapin. Tapos ang nakakatuwa, meron nakalagay na ganyan. Dapat daw ang height mo 5'5". Imagine mo kung ito yung height ko ngayon, 22 years old na ako, ano ba yung height ko no 16? Naget mo? So nakakatuwa kasi walang tumatanggap talaga sa akin. Kaya nung nakita ko si industry ng network marketing, green up ko agad siya. Tapos nung green up ko yung ganitong industriya, yung ganitong negosyo, sabi agad sa akin nung nag-invite sa akin, he is a lawyer by profession. Dapat meron ka nito. Kasi baka sa umpisa, ang thinking mo, kumita ka lang ng pera. Medyo mababaw na. Baka sa umpisa, ang thinking mo gumamit lang ng produkto. Medyo mababaw yun. Baka ang thinking mo ngayon magtrapahan lang. Lalong mababaw yun. Baka ang thinking mo ngayon for entertainment lang. Kasi pag pumunta ka sa office, magaling si Sir Jan Asper. Kasi pag pumunta ka ng office, daming gwapo, daming magaganda, malamig ang aircon. Baka yung thinking mo, yung level of thinking mo, pagdating sa deepest reason mo, deepest way mo, medyo mababaw. Ano yung point? Laliman mo. Laliman mo yung dahilan mo kung bakit mo gagawin yung AIM Global. Kasi sabi nga namin, etong deepest reason na to, ito yung magtutulak sa'yo para tumuloy ka. Ito yung magtutulak sa'yo para anong rejections, anong discouragement, hindi ka papatalo. Anong mabibigat na pagsubok, hindi kayo hinto. Bakit? May tayo kayo. Hindi mo tayo yung 7 heads dito. Hindi mo tayo yung 15 heads dito. Ang taya mo dito, deepest reason. Kung ikaw yung tipo ng tao, when I was 17 years old kasi, 18 years old, nadadigest ko na yung deepest reason. Lagi ako kapag matutulog ako, tinitingnan ko yung mukha ng nanay ko. Kapag nakakunot yung mukha nun, ibig sabihin, pagod sa mag-aaral. Tama ba? And, let me be honest na yung tinutulugan ko before maliit lang. Lagi ko sinasabi bago ako matulog, ito ba yung 4 na sulok ng kwarto na gusto kong tulog? Kung ang sagot sa mga tanong ko hindi, sa inyo mismo, pwede mo deepest reason. Kung kontento ka na sa buhay mo din, huwag na tayo mag-usap. Pero kung hindi pa, sige, usap pa tayo. Tama ba? Daliman nyo mo yung dahilan nyo kung bakit gagawin nyo. Kasi yun yung makakatulong sa'yo para makuha mo lahat ng gusto. Tama ba? Uy. Yes. Now, since meron ka ng alam, aware ka na dun sa tinatawag natin na
business process. Tapos, alam mo na rin yung dapat pala may deepest reason. Alamin na rin natin, ano yung level of commitment mo? Ano yung level of commitment mo? Kasi baka ngayon yung commitment mo medyo mababaw pa. Well, magandang commitment yan kasi alam mo mag-aalas 12 na pero andito na kayo. Sana wala sa inyo yung pag pinatawag si training, medyo umaayaw pa. Alam niyo ho, ang termino ko pag sinabing training, greedy ko ako dyan. Imagine niyo po mabuti kung gaano kayo kaswerte. Nung nag-start po ako sa isang ganitong negosyo, sa isang ganitong kumpanya, imagine mo, nag-pay in ako. Pamilyar naman kasi nag-pay in, tama? Yung bumili ng package. Nag-join ako, nag-pay in ako, after 3 days, wala yung upline ko. Ever since, hindi ko na nakita. After 3 days. Ikaw ba, matanong kita, andito pa ba upline mo? Yes. Ibig sabihin, andun agad yung suporta. Andun agad yung commitment niya sa'yo. So, anong ginawa ko? Hindi ako tumigil. Bakit? Meron na ako nito. Anong ginawa ko? Sumama ako, nag-join ako, in a way na, trinopa ko yung ibang grupo. Trinopa ko yung ibang cross-lines. What? For what? Just to learn. Para magpaturo. Tama? So, kaya sabi ko kanina, greedy ako pagdating sa ganitong kaalaman, sa ganitong training. Imagine mo mabuti, student ako that time. Meron akong pasok na 7 a.m. in the morning. 7 a.m. up to 2 p.m. yun. Imagine mo mabuti ito ha. Yung seminar namin sa office, 3 p.m. 3 p.m. Parang ganun din sa office natin ngayon. 3 p.m. up to 6 p.m. From 7 p.m. up to 9 p.m. Tama? Ganun din yung ginagawa ko before. Iba lang ngayon. Iba lang before yung medyo mas malalim kasi yung ginagawa ko before. After ko kasi from 7 a.m. hanggang 2 p.m., hindi na ako dumidiretso sa amin. Dumidiretso na ako sa seminar. 3 p.m. up to 6 p.m. Ang matindi nito, hindi pa ako satisfied doon. A-attend ulit ako from 7 p.m. up to 9 p.m. Ito matindi. Hindi pa ako uwi nun. Ang gagawin ko, makikinig pa ako sa nagmamam. Meeting after meeting. Ang matindi doon, sometimes, a-attend pa ako sa ibang grupo, sa trainings ng ibang grupo. Ang nakakatuwa nito, aabutin ako ng mga alauna ng madaling araw. Tapos, magjo-join naman ako doon sa may nagkukumpulan, tapos nag-share ng mga knowledge nila, nag-share ng mga experience nila. Meron mga nagbe-brainstorm. To cut the long story short, aabutin ako ng 5 a.m. Imagine mo ulit ito mabuti. May klase ako, 7 a.m. From 5 a.m. to 7 a.m., hindi na ako matutulog doon. Maghihintay na ako sa crossing. Yung crossing doon sa may Shangri-La, ginagawa na kasi siya ngayon. Pero before, hindi ako natutulog doon. Ang ginagawa ko, namamlayers na ako. Ang dami kaya mga ano doon, mga nag-a-apply ng trabaho. Tama? Ano yung pinupoint ko sa inyo? Imagine mo mabuti yung commitment ko that time. I'm only 18 years old para gawin ko yung ganung mga bagay. Eh, pwede naman hindi eh. Kasi isa lang akong anak. Pag umuwi ako, meron akong pagkain. Pag umuwi ako, meron akong pera. Tama ba? Pero hindi ko yung ginawa. Alam mo yung level of commitment. Sana, I hope and I pray na pagdating natin ng 2014, mas aggressive kayo pag sinabing training. I hope and I pray na pagdating natin ng 2014, mas aggressive kayo pagdating sa pagnenegosyo natin sa Inglo. Kasi, in commitment and getting your dreams and getting your deepest reason, meron lagi yung kaakibat na sacrifice. Tama ba? For you to earn something or for you to get something, tama si Eric, you have to sacrifice something. And, the bigger the goal, the bigger the sacrifice. Kaya, huwag ka muna magreklamo. Kasi ginusto mo yan. Tama ba? We are free to choose our actions, but we are not free to choose consequences and result of those actions. Nag-take ka na ng action. Nasa in-global ka na. Tama si appendix. Ano ba naman yung 2 years? Ano ba naman yung 3 years? Tama ba? Kung after naman ang mga taon na to, makuha mo yung mga pangarap. Tama? Yes. So, hindi ko na masyado itong dadagdagan. So, again, I hope nakatulong ako pagdating sa awareness mo. I hope nakatulong ako pagdating sa understanding mo. At meron akong na-impart na encouragement. Meron akong na-impart na, alam mo yun, yung spirit na pag uwi mo, nakikita-kita mo na yung mga gagawin mo. Tama na marami sa labas, ang iniisip mo yun, yung Christmas. Pero ikaw ang iniisip mo, yung mga pangarap mo.
Tama? So sana sa pag-stick ko na to, mas nabuhay lalo yung pangarap. Sana sa pag-stick ko na to, medyo natanggal na yung hiya mo sa katawan. Tama? Na pag-alis natin dito, prospect na yung mas makita mo. Okay? So, mag-iwan lang ako ng isang story. Okay lang? Yes. Parang ayaw. Ewan ko kung narinig nyo na to. But I believe na ngayon mo palang maririnig to. I believe. Okay? Merong isang kaharian. Imagine mo, merong isang kaharian. Merong isang kaharian na yung hari nagpatawag. Pinatawag niya lahat ng populasyon niya sa kaharian niya. Tapos, sabi ng hari, doon sa mga pupunta, sikapin nyo na makapagdala kayo ng mga hayop na unique, kakaiba, para bibigyan ko kayo ng premyo. Tama? Ate, anong name mo? Anong name niyo po? Jen? Jane. Unang pumunta si Ate Jane. Ate Jane, ikaw to. Ikaw ka ng isa. Isa. 1-5. Hindi ganun. Imagine mo Ate Jane, ikaw yan. Si Ate Jane, pumunta siya sa kaharian. Umarap siya doon sa hari. Ang dala mo Ate Jane, malupit na ibon, ibong Adarna. Tama? Ang malupit doon sa ibong Adarna, sabi ni Jane, mahal na hari, ang dala ko po ay ibong Adarna. At itong ibong Adarna ko na ito, kaya nito kumanta kahit anong gusto mo. Bo? Kahit anong gusto, kaya ipakanta doon sa ibon. Nagtanong yung mahal na hari, meron pa sa inyong marunong kumanta? Meron? Yes. Sino? Wala? Tulad na lang. Takot na nagturuan. Oh. Tumula, ay sabi. Hindi tumula. Kumanta nga eh. Kulit mo. Kumanta. Pusong bato, halimbawa. Imagine mo na lang yung ibon, kumanta, pusong bato pa. Di ba? Sabi ng malari, oh, galing naman ang ibon na yan. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Malari, gusto ko ng sandamakmak na diamante. Binigay siya ng sandamakmak. Imagine mo lang kung ano yung sandamakmak na yun. Tama? Grabe. Yung sunod, mas malupit naman yung isa. Manari. Meron akong dala. Ano yan? Aso. Oh, aso. Anong ginagawa ng aso mo? Etong aso ko, marunong mag-paint. Oh! Imagine mo yung aso marunong mag-paint. Pero kapanahunan pa ng una yun. Kaya wag ka masyadong ano. Tsaka kwento lang to. Ibig sabihin, lokohan tong kwentong to. Imagine mo, aso marunong mag-paint. Tama ba? Pero ito yung point. Ang maganda mo sa asong to, kaya ka nitong ipinta sa loob lang ng 1 minuto. Sabi nung may-ari ng aso, bang grabe naman yan. Sabi nung mahal na hari, hindi mahal na hari, huwag mo susubukan tong aso. Magaling ito magpinta. Sige nga. Mahal na hari, huwag kang kikilos. Binigay nung may-ari ng aso, yung pampinta, nilagay sa pag ano, 1 minuto, na-paint yung mahal na hari. O again, kalukuhan tong kwentong to, ha? Pag ikaw nakakita ka ng aso na gano'n, baka ma-high blood ka. Hindi man mahal, baka mahimatay ka mismo. Tama ba? Pero yung huli nakakatuwa. Isang bata, sumigaw, malari, meron ako ibibigay sa'yo. Hinahanap ng mahal na hari yung bata. Nakita yung bata sa likod. Ang pangalan, maghahanap ako ng medyo masungit, parang inaantok na. Ikaw, ano pangalan mo? Isulit ba? Hindi naman. Parang hindi ka mo? Ano naman? Ira. Ira. Ayan. Si Ira, apply mo na. Cross-leg yan. Ang kulit ng tao na ito. O, si Ate Ira. Ayan. Si Ate Ira naman, ay wag ikaw. Gusto ko lalaki. Sino lalaki? O, bata na lang. Wala tayo magkano. Meron isang bata, okay? Yung isang bata, ang hinandog niya doon sa mahal na hari, 3 pandesal. Sabi ng manari, pisti ka. Ay, hindi. Bisaya yung manari. Hindi ka na sinabi ng manari. Ang sabi ng manari, bakit 3 pandesal yung iahandog mo sa akin? Una, ang sabi ko, mga hayop na kakaiba at may mga talento. Tama ba? Pero bakit 3 pandesal? Nagalit yung mga nari. Napastangan, sabi. Imagine mo, may mga kawal syempre doon. Kinuha ng mga kawal yung mahal na yung bata. Dinala doon sa malayo. Tapos binugbog sa gitna ng maraming tao. Imagine mo yung binugbog. Kung hindi mo ma-imagine yung bugbog, imagine mo pa rin. Binugbog yung bata. Sinisipa, tinatadyakan, sinasapak. Tama? Tapos dumating sa time, sabi ng bata, tama na. Sabi ng bata, tama na.
ito hong 3 pandesal na to, pagkain ko pa sana sa umagang ito. Sabi ng mahal na hari, teka. Itigil yan. Pinalapit yung bata. Sabi nung bata, mahal na hari, itong 3 pandesal na to, ito ho sana yung pagkain ko sa umagang ito. Pero gusto kong ihandog sa'yo. Natouch niya yun yung mahal na hari. Ay, sosyal. Sabi ng mahal na hari, teka, bakit ano ba yung kahilingan mo? Bakit sa kabila ng pagkain mo na yan, ibibigay mo pa sa akin? Eh yung bata, pulubi. Yung bata, mahirap. Tinanong ngayon ng mahal na hari, ano ba yung kahilingan mo? Sumagot yung bata, mahal na hari, simple lang ho yung kahilingan ko. Hindi ko kayamanan, hindi ko diamante, hindi ko ginto. Ang kahilingan ko, mapakawalan yung mga magulang ko na nakakulong ngayon sa kaharian mo na walang ginawang masama. Tama? Natas ngayon yung mahal na hari. Ang ginawa ng mahal na hari, sige, pakawalan yung kanyang mga magulang. Ang malupit nito, hindi lang pinakawalan yung magulang niya. Lahat na nakakulong, pinakawalan. Oh, bongga, di ba? Ano yung moral lesson? Wala ulit. Kunento ko lang. Wala kang maiisip kanina eh. Merong moral lesson yun. Guys, simple lang. Lahat tayo nakakulong sa kahirapan na hindi natin ginusto. Tama ba? Lahat tayo ay nakakulong sa mga old habits, programs, na kailanman hindi natin ginusto. Tama ba? Kasi, I believe na mula pagkabata, marami kayong natutunan. Mga programa, mga habits, cultures, mga paniniwala na hindi mo naman talaga alam. Na along the way na lumaki ka, naiwan sa isip mo, naiwan sa pagkatao, na hindi mo alam. Tama ba? Ano yung point? Guys, paano kung dito sa Alliance in Motion Global, ginagawa mo to? Dumating sa time, makawala ka sa kahirapan na nasa